Madam, pagkatapos ngayon, ang iyan ay ipapasa na sa pangalan ng hipag mo. Kasabay nito, magbibigay kami ng milyon-milyong regalo. Noong kinasal ang hipag ko at kuya ko, hindi ako nakadalo. Ngayon, sa ika-negatibo 100 araw ng pamangkin ko, ibibigay ko lahat sa kanya. Sipo, madam. At naayos na rin ang prenatal check-up ninyo. CJ, Si Aksya. kuya, bakit ka nandito? Di ba dapat sa ika-negatibo 100 araw ng susunod? Para tumanggap ng mga bisita. Kakabalik mo lang sa bansa, wala rin ang asawa mo, mag-isa ka lang. Nadalhin mo pa ang bata sa ospital. Paano ako hindi pupunta bilang kuya mo? Okay na, hindi na ako bata. Prenatal check-up lang naman sa ospital natin. Nga pala, kuya. Ano? May magandang balita ako sa'yo. Ang cord blood ng sanggol sa tiyan ko ay match kay Swansuan. Magkapanganak ko sa sanggol na ito pagkalipas ng ilang buwan. Magagamit na para sa operasyon ng leukemia ni Swansuan. Si Aksya. Ang laki ng sakripisyo mo. Para sa akin bilang kuya mo. Kuya, alam ko, nag-aalala kayo ni Hipag sa sakit ni Swansuan. Bilang tiyahin ni Swansuan, ito ang dapat kong gawin. Pagkatapos ng check-up ko, sasabihin ko na kay Hipag ang magandang balitang ito. Sige, mag-check up ka muna. Ako na muna ang bahala sa bata. Sige, Xiaos, makikipaglaro ka muna kay Tito. Pasok na muna si Mama, ha? Halika, yakapin ka ni Tito. Tayo naman, kumuha tayo ng litrato para ipadala sa tatay mo. Tingin dito. Wow, sabi nila kamukha ng tito ang pamangkin. Ikaw talaga. Parang kopya ko noong bata ko. Huwag kang mag-alala, ete. Sisiguraduhin kong maimbitahan ang lahat ng katrabaho mo sa ika-negatibo 100 araw. Ang mga nurse mo, ang mga bata talaga. Tigilan mo ang kalokohan, bumalik ka na. Hindi ko alam kung nasaan na ang bayaw mo ngayon. Abala siguro ang bayaw ko. Bakit nasa ospital ang bayaw? Ate, may gagawin ako. Tatawag na lang ako mamaya. Tapos na. Tapos na ang check-up, okay lang ba ang bata? Huwag kang mag-alala, sabi ng doktor malusog ang baby. Hindi mo alam itong sanggol sa tiyan mo. Pag malaki na kaya, magiging katulad ko. Sige na, paglabas niya malalaman na natin. Matanda ka na, pwede bang mag-ingat ka sa itsura mo? Tingnan mo, lihis ang kwelyo mo. Tara, kain tayo ng masarap. Tara. Ate, may problema, may babae ang asawa mo sa labas. Yuyan, itong bata. Hindi kaya anak sa labas ng asawa mo? Ang laki ng pagkakahawig. Kung hindi sa kanya, kanino pa? Putangginang Shenwenkyan. Akala Montag may leukemia ang anak ko. Ayaw mo na sa amin ng anak ko, no? Magpapakain ako para sa 100 dice ng anak ko para sa swerte, habang sa anak niya. Sinamahan niya ang babae sa prenatal check-up. Hindi ko sila pababayaan. Sandan Emauzila. Tingnan natin kung saan niya dadalhin ang babaeng ito. Ate, huwag kang mag-alala, sinusundan ko sila. Ate, nasa baba na sila ng hotel kung saan kayo magkakainan. Tingnan mo sa baba. Kailan darating ang bayaw mo? Siya ang ngayon. Kung hindi dahil sa kanyang pondo. Baka wala na ang Shengshi Group. Ngayon, gusto ko siyang pasalamatan ng maayos. Dapat lang natulungan niya ang Shengshi. Dahil ito na lang ang naiwan sa atin ng mga magulang natin. Huwag kang malungkot. Nandito pa ako para sa'yo. Hoy, Shenwenkyan. May babae ka ba sa labas? ano babae? Ano bang sinasabi mo? Araw-gabi ako nag-alaga sa anak natin. Tapos may babae ka sa labas at may anak pa kayo? Shenwenkyan, karapat-dapat ba ako sa ginagawa mo? Malapit na ang handaan para kay Swan. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano may ginagawa ko. Mamaya na lang kita puntahan.
Hoy, Shin Wenqian. Kuya, bakit sabi ni ate may babae ka sa labas? Huwag mong gawin yan, masama yon. Kung hindi lang si ate, ako mismo ang gaganti sa iyo. Ano bang sinasabi mo? Paano ako magkakababae? May pamilya na ako. Dapat kong panagutan ang pamilya ko. Pero bakit naman nag-away kami ni ate? Tapos kakampihan mo siya. Hindi ka ba natatakot na magalit ako bilang kuya mo? Hindi ba siya ang hipag ko? Tara, papasok tayo. Siege. Makakalaban ako ng lalaki. Partei Sia. Emga Ate, Tara, Sampalin Naten, Tu. Nanay, gusto kong umihi. CJ, Tara, dalhin kita ng tito mo. Dito ka muna, babalik kami agad. salamat ha. Siaos, sumama ka sa tito mo, mabait ka ha. Huwag kang magulo. Tara, Hoy mahal, nasaan ka? Malapit na magsimula ang 100 days ni Suan. Puntahan mo muna kasama si Chowzi. Baka gabi na ako makarating. Sige hintayin kita. Nga pala mahal, may sasabihin ako sa'yo. Bukod sa appointment letter ng hospital, gusto kong ibigay ang 50% ng shares ng Shenshi Group. Bilang regalo sa hipag, ano sa tingin mo? Yan ay para sa'yo galing sa magulang mo. Ikaw ang bahala. Oo nga pala, kumusta ang check-up mo? Okay ka na ba? Okay kami ni baby, miss na kita mahal. Miss na rin kita. Ingat ka, pupunta ako pagkatapos. Sige, hintayin kita. Walong Haya. Alam mong may asawa tapos tatawagin mong mahal. Sandali lang kayong hindi magkasama, ang lambing mo na. Ang galing talaga ng babaeng to, may paraan. Walang makakaagaw kay Sunyu yan. Sisiguraduhin kong mapunit ang bibig niya. Sino kayo? Bakit niyo ako hinuhuli? Babaeng to, naglakas loob kang mangakit ng lalaki ko. Suntukan na. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Baka nagkakamali kayo. Nagpapanggap ka pa. Alam mo bang may asawa siya? Pinapasama mo asawa ko sa check-up mo. Ano? Gusto mong sirain ang pagsasama namin? Hipag ako, hindi nagkakamali ka. Anong pagkakamali? Na nang-akit ka ng may asawa? O kaya'y pinapasama mo siya sa check-up mo para magkaanak kayo? Sumama siya sa check-up ko, pero hindi. Aminin Montag na. Emga Ate. Walang hiya ang babaeng to nang agaw sa teritoryo ko. Sampalin Naten, Tu. Huwag kang mag-alala, hindi siya makakalabas ngayon. Hipag, hindi ako siksiyaw kawayan, kapatid niya ako. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong tingnan ang chat history ko. ang bata na to, kamukha ko noong bata ako. Ipinapakita mo ba sa amin ang anak sa labas ninyo? Ipinapakita mo ba sa akin ang anak sa labas ninyo? Hindi ito anak sa labas, may malaking pagkakamali dito. Ako talaga ang kapatid na babae ni Shen Wenqian. Kapatid? Anong klaseng kapatid? Kapatid sa pagkakasala. Sa itsura mong cute-cute na yan? Karapat dapat ka bang maging kapatid ng asawa ko? Kang ikaw ang kapatid na yuyan. Eh di ako na ang pinakamayaman sa mundo. Kung hindi kayo naniniwala, pwede niyo direktang tanungin ang kuya ko. Ang lakas ng loob mong tawaging kuya. Akala Montag beatanga ako? 5 taon na akong kasama ni Shen Wenqian. Ni minsan hindi ko narinig na may kapatid siya. Nasaan si Xiaxia? Huwag kang tatakbo ng walang paalam. Baka sinundo na niyo yan? Hoy, ano yun? Mahal, dumating na ang kapatid ko sa hotel. Nakita mo ba siya? Anong kapatid? Wala kong kapatid. Baka naman kapatid sa pagkakasala? Anong pinagsasasabi mo? Kuya, Hoy,
Anong ingay yan? Wala namang ingay. Baka nang angarap ka. Sige, magme-makeup muna ako. Bye-bye. Anong hinihintay Montag? Habulin Montag. May gustong saktan ako. Pwede mo ba akong iligtas? Pakiusap. Ate, nahuli na yung kute. Ang lakas ng loob mong tumakbo, Keith. Sabi ko na nga ba hindi ako cute? Ate, anong gagawin mo sa kite na to? Dalhin niyo siya sa function hall. Gusto kong ipahiya ang cute na to. Sa harap ng lahat, para malaman nila kung ano ang kapalit ng paggulo sa may asawa. Astig talaga ng ate ko. Tara. Ang anak ninyo, napakaswerte sa asawa. Kahit 100-day celebration, ang grand ng handaan. Siempre naman. Yung asawa ni Yuyan. CEO siya ng Shengshi Group sa Jiangcheng. Napakagaling ng taste ni Yuyan. Si Yuyan talaga. Noong bata pa lang, kitang-kita ng magiging successful. Ngayon, nakatuluyan ang mayaman. Dahil sa anak, tumaas ang posisyon. Secure na. Oo nga. Talaga naman. Ang ganda-ganda pa ng itsura ni Yuyan. Ito ang kapalaran ng mayaman. Sasabihin ko sa inyo, sinabi ng aming Yuyan ngayon, may isang malaking tao na dadalo sa handaan. Huwag ninyong ipahiya ang sarili ninyo. Huwag kayong mag-alala, hindi namin gagawin yon. Sino tu? Ang babastos ng suot, nakakasama ng loob. Ong baby ni Shen Wenqian. Ang babaeng ito, hanggang ngayon ay nakakapit pa rin sa asawa ko. Kasama pa niya sa prenatal check-up sa ospital. Baby, Hindi ako baby. Sasampilin kita, baby. halika, tingnan ninyo ito. Ang babi na ito, naglakas loob pang maggulo sa 100-day celebration. Ikaw, bata, bakit yan ang pinag-aaralan mo? Ang mang-agaw ng asawa ng iba para maging babi. Kabal ang hiya. Yuyan, dapat mong parusahan ng mabuti ito. Hindi basta-basta inaati ang pamilya Son. Siempre. Hubarin ninyo ang damit niya. Gagawin kong malaking kahihiyan siya. Gusto kong malaman ng lahat, ang kapalaran ng isang babi. Huwag. Ano yan? Kasulatan ng paglilipat ng shares. Ano? 50% paglilipat ng shares Mukhang. Si Shen Wenqian. ay ibibigay ang halos kalahati ng Shenshi Group sa babi na ito. Ate, hindi dapat pabayaan ang masamang babaeng ito. Kung hindi, hindi lang ang posisyon mo bilang asawa ng pamilya Sheng, pati ang buong Shenshi Group, maagaw ng babi na ito, at ng anak niyang illegitimate. Tama. Nagpakasal ako sa pamilya Shen para makuha ang lahat ng Shenshi Group. Sa araw-araw, gusto kong bilhan ng kotse ang kapatid ko. Ng bahay, ayaw niya. Ikaw na babi, talagang magaling ka. Nakakuha ka pa ng shares ng kumpanya. Kay Shen Wenqian. Wala akong ginawa. Akin talaga ang shares na yan. Anong SAO? Ako ang legal na asawa niya. Dapat lahat yon ay kay Sunyuyan. At ang pera, dapat sa pamilya Son. Ate, bilisan mo, sirain mo na ang kasulatan ng paglilipat ng shares. Hindi pwedeng maagaw ng babi na to ang shares. Huwag kang mag-alala, ang shares ng Shenshi Group ay akin lang. At ng pamilya Son, walang sinumang makakaagaw. Kung hindi ko makukuha, hindi mo rin magiging sayo. Sunyo yan. Kung ito mong stock transfer agreement ay pupunitin mo. Talagang pagsisisihan mo ito. Hahaha. Ano ang pagsisisihan ka o? Kung hindi kita ayusin ngayon, doon ako talaga magsisisi. Mga kasama, nakita ninyong lahat.
na lumaki ang aming Yuyan. Ngayon, Ang aming Yuyan ay inapi ng ganito. Dapat nating ipakita sa kanila na ang pamilya Son ay hindi basta-basta. Tama. Huwag ninyong saktan ang anak ko. Ikaw pa ang magsasabi tungkol sa iyo. Ang bata sa loob, ano Zia? may anak pa pala siya. Tiyak na anak iyan ng bayaw ko. Nakita ko pa ang bayaw ko ngayon. Nakasama siya sa ospital para sa prenatal check-up. Mga 3 buwan na siguro. At siya at ang bayaw ko, may isa pang 5 taong gulang na anak sa labas. Ano? Anak sa labas. Ang aming Swansuan ay 100 araw pa lamang. Mukhang. Matagal na pala siyang nagsisinungaling. Ate, may anak sa labas na pala ang bayaw. Kung ipapanganak ang anak ng babaeng ito, iyak na kukunin ulit ang ari-arian ng bayaw. Ang anak na masamang babaeng ito, hindi dapat mabuhay. Patayin na lang natin. Hindi. Huwag ninyong galawin ang anak ko. Kailangan pa niyang gamutin si Swansuan. Ikaw pa ang magsasabi ng palayaw ng anak ko. Masaya ka ba na may sakit ang anak ko? Eine way MOBA ako? Ikaw na munting bruha, ginagago mo ang asawa ko. At sinumpa mo pa ang anak ko. Ngayon, Ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging ina. Si Yaos, dapat nasa party na si Mama. Hanapin natin siya. Sidge. Dalhin ninyo siya sa ospital at patayin ang sanggol niya. Hindi na kailangan ate, may handa na akong gamot. Ta. Ihain Montag. If. Hindi. Huwag. Huwag. Ay. Ako talaga ang kapatid niya. Pakawalan ninyo ako. kapatid mo siya. Di inanay ka o Zia. Hoy, kuha ka ulit ng gamot. Malapit na ang 100 day celebration. Ang cute nitong baby. Dapat alisin. Sobra na tupa sa kanya ate. Kahit ano pa. Kaya piani kuya abayin tayo dahil lang sa baby. Kailangan nang gawin, kung hindi, pag naiwan pa siya. Baka Zi Shen Venkyan. Maawa sa mag-ina ang posisyon ng pamilya Son. Baka mola pa. Kung ganoon, tapusin na natin ngayon din ang babaeng ito. At ang baby niya. Huwag. Teritoryo ito ng pamilya Son. Akala Montag makakatakas ka? Ha ha ha. Tulungan ninyo ang anak ko. Anong ginagawa ninyo? Manugang, buti naman dumating ka. Anong ginagawa ninyo? Bakit ang ingay kanina? Pinag-usapan lang namin ang mga regalo. Ang batang ito, hindi kaya ito si Shen Wenqian. At anak sa labas ng babaeng iyon? Paano niya nagawang dalhin ang anak sa labas? Anong babae? Anong anak sa labas? Ano nang ibig ninyong sabihin? Shen Venkyan, karapat dapat ka sa akin? Karapat dapat ka ba sa anak natin? Dinala mo ang anak mo sa ibang babae. SA 100 Day Celebration Mix Swan. Hintayin mong pisilin ko ang batang ito. Ano nang kalokohan yan? Wala akong ibang babae. Venkyan, Nagkaanak na sa'yo si Yuyan. Hindi mo siya pwedeng pabayaan. Nga manugang, 5 taong. Kabataan ng ate ko ibinigay sa'yo, hindi mo. Pwedeng iwanan siya dahil sa mga babaeng yan. Ano ba talagang pinagsasasabi nyo? Gusto mo bang sabihin ko sa harapan ng lahat ang kahihiyan mong ito? Yung paghahanap mo ng babae, ng anak sa labas. Alam na ng lahat. Ang batang ito,
Hindi ba anak mo sa ibang babae? Hindi masamang tao ang nanay ko. Xiaos, huwag kang umiyak, dalhin natin ang bata. Tigil. Huwag ninyong dalhin ang batang ito. Tama na nga, ulitin ko, wala akong ibang babae. Wala akong ibang babae. Si Xiaos ay hindi anak ko sa labas. Sinasabi mo pa rin hindi anak mo sa labas. Ang dalawa ninyo, halatang magkamukha. Kahit ang mga nunal sa mukha ay magkatulad. Dahil pamangkin ko siya, natural lang na magkamukha kami. Hindi ba't normal lang iyon? May ebidensya na ako. Nagkukunwari ka pa. Wenqian, huwag ka nang magtago. Basta't putulin mo na ang relasyon mo sa babaeng iyon. Lahat ng kasalanan ay nasa babaeng iyon. Wenqian, humingi ka na lang ng tawad kay Yuyan. Iba kung hindi ka makikipag sa babaeng iyon. Siguradong patatawarin ka ni Yuyan. Mabait naman siya. Walang katotohanan yon, bakit ako magsusorry? Kanina mo sinabi, may ebidensya ka. Ipakita mo sa akin. Sigish, gusto mong makita ang ebidensya. Heto, tingnan Montag. Nakita Montag na? Ganito na kayo. At sinasabi mong wala kang babae. Tinulungan lang niya akong ayusin ang damit, may problema ba? Siege, hindi Montag PA rin aminin? Eh itong 50% na shares ng Shengshi Group, ano ang paliwanag mo? Noon, gusto ko lang tulungan ang kapatid ko sa Shengshi. Pero ayaw mo siyang tulungan kahit trabaho lang. Itong 50% na shares, ibinigay mo sa babae, parang walang problema. Ong generous Montag naman. Anong pinagsasabi mo? Hindi ko kailanman sinabing. Ipapamigay ko ang shares. At saka, saan mo nakuha ang kontrata ng paglipat ng shares? Siyempre, sa babae. Hinanap ko, tingnan mo. Nakasulat pa dito ang pangalan niya, nagdadahilan ka pa. Ito ba ang sinasabi ninyong babae? Bakit mo siya sinaktan? Si Shengxia ay tunay kong kapatid. Nasaan siya? Nandito ba siya? Paulit-ulit mong tinatawag na kapatid, sobrang concerned ka. Shen Wenqian, Pekingan Montag. Nahuli ko na ang babaeng iyon, patay na siya. Ano? Hindi mo na siya makikita kailanman. Anong ginawa ninyo sa kanya? Dalhin niyo siya rito agad. Bayaw, huwag kang magalit. Ngayon ay inimbita namin ang maraming kamag-anak at kaibigan. Huwag tayong pagtawanan. Ang ate ko, dahil lang sa sobrang pagmamahal sa iyo, nagulo ang isip. Kaya siya nagalit. Yuyan, Tizin Montag muna. Pwede namang pag-usapan ang babae mamaya. Huwag mong sayangin ang magandang kinabukasan. Dahil lang sa isang babae. Sigish, hindi na kita pagtataluhan sa anak sa labas. Basta't putulin mo na ang relasyon mo sa babaeng iyon. Wede kitang patawarin. Wenqian, kung ayaw mong aminin, huwag na. Pero ang babaeng ito sa labas, talagang hindi mabuting tao. Nga, hindi naman siya inaayawan ng pamilya niya. May anak ka sa labas, ang ganda-ganda ng asawa mo. Tumigil ka. 50% ng shares ng Shengshi Group nasa pangalan ko. Ang natirang 50% nasa pangalan ng kapatid kong babae. Sabihin mo, sino siya? Impossible, magkaiba kayo ng apelyido. Dahil ako'y apelyido ng tatay ko, siya naman ay ng nanay ko, may problema ba? Hindi totoo. Nagkukunwari ka lang. Wala akong pakialam sa iniisip mo. Si Shengxia ay kapatid ko, sabihin mo. Saan niyo siya dinala? Bakit? Talagang kapatid ni Wenqian si Shengxia? Sasabihin ko sa inyo, ngayon, sino man sa inyo ang makikialam. Kahit isang buhok ng kapatid ko, hindi ko kayo patatawarin. Saan mo dinala ang kapatid ko? Dalhin mo siya rito agad. Huling tanong ko na ito, saan mo dinala ang kapatid ko? Sabihin mo. Ako. Ano yan? Mga sangkap na inihanda namin para sa kanya. Paano mo ipapaliwanag ang mga dugong yon? Kuya, nandito ako. Anong ingay yon? Bayaw, iyon lang ay mga sangkap. Wala namang dapat tingnan. Mga sangkap. Hindi niyo siguro inilagay ang kapatid ko sa loob ng food truck. Hindi naman, bayaw, ang totoo. Ang kapatid mo ay, iniwan namin pa magpahinga. Halika, dadalhin kita sa kanya. Umalis ka dyan. Wenqian, wala talaga rito ang kapatid Montag. Matagal ka nang naninirahan kasama si Yuyan. Dapat kilala mo siya, ang Yuyan namin. Matigas lang ang salita pero mabait ang puso. Wala siyang ginawa sa kapatid mo. Umalis ka dyan. Away-bati lang ng mag-asawa. Yuyan, humingi ka na ng tawad kay Wenqian. Wenqian, pasensya na. Hindi ko talaga alam na si Chiachia ay tunay mong kapatid. May konting hindi pagkakaunawaan kami. Pero hindi ko talaga sinasadya. Umalis ka, ayaw kong makarinig ng kahit ano. Umalis kayong lahat, umalis kayo.
Kapatid, Kuya, naghintay ako sa'yo, ang sakit ng tiyan ko. tawagin ang doktor. Opo. Siyak, magiging okay lang. Kuya, sisiguraduhin kong ligtas kayong mag-ina. Nasa labas si Boss Chen. Dalhin niyo na agad ang kapatid ko doon, bilis. Bilis. Mula pagkabata, hindi ko man lang nasaktan ang kapatid ko. Kayo, hinampas niyo siya ng ganito. Wenkian. Alam kong mali ako, hindi ko talaga alam na kapatid mo siya. Isang tanong lang, sino ang gumupit ng buhok ng kapatid ko? At sino ang nanakit sa kanya? Kayo, Hindi kami. di kayo. Boss Shen, wala kaming kinalaman dito. Talagang wala kaming alam. Di kayo na nga. Wala akong kinalaman dito. Kung may sisihin, sisihin mo ang ate ko. Honey. Ano ang tawag mo sa akin? Honey. Ano ang tawag mo sa akin? Honey. Tanong ko sa'yo. Ano ang tawag mo sa akin? Boschen. Pazenziana. Ang ginawa mo sa kapatid ko, ibabalik ko sa'yo ng paisa-isa. Masakit. Ngayon mo lang naramdaman ang sakit. Nung sinasaktan mo ang kapatid ko, naisip mo ba na masasaktan din siya? Kapatid ko siya. Kapatid kong kasama ko mula pagkabata. At higit pa riyan, buntis siya, paano mo nagawang saktan siya? Hindi. Hindi ko sinasadya, talagang hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na kapatid mo siya. Humihingi ako ng tawad sa kanya. Pwede ba akong humingi ng tawad sa kanya? Hindi sinasadya. Hindi ko rin sinasadya, tanong ko sa'yo, sapat ba ang paghingi ng tawad? Kung sapat ang paghingi ng tawad, di sana ang mga sugat ng kapatid ko. Di sana nawala na lahat. Hindi. Ganito yun. Ikaw ang nagdala sa kanya sa hospital para sa prenatal check-up. Sabi mo, kamukha ng anak niya ang itsura mo. Kaya akala ko, masamang babae siya. Wenkian. Dahil lang mahal na mahal kita, ayokong mawala ka. Kasama ko ang kapatid ko sa prenatal check-up. Kumuha kami ng litrato ng pamangkin ko. May problema ba? Sabihin mo. Shen Wenkian. Huwag kang magpakamatapang. Isang babaeng napangasawa na. Zinaktan ka na, humph. Kahit papaano, si Yuyan ay nagbigay sa'yo ng anak. Kahit walang malaking ambisyon, may kontribusyon din. Ano pa ba ang gusto mo? Kung sasabihin mo pa ang masama tungkol sa kapatid ko, naniniwala ka ba? Na hindi kita papayagang umalis sa pinto na ito. Tama na. Shen Wenkian. Nagbuntis ako ng 10 buwan para sa'yo. Pinagtatanggol mo pa ang kapatid mo. Sa paningin mo ba? Mas mahalaga pa siya kaysa sa akin. Mas mahalaga fi Abi Azik Swan. Kaysa sa anak sa sinapupunan niya. Alam mo ba? Kung bakit pumunta sa ospital ang kapatid ko? Para lang sa bata na yon. Nagmatch siya para kay Xuan. Gagamitin niya ang dugo ng pusod ng anak niya. Para iligtas si Xuan. Alam mo ba yon? Ano? Tigil na. Hindi mamamatay ang kapatid mo, ang dugo ng pusod, ay makakapagligtas pa rin sa apo ko. Huwag nating pag-usapan ang katotohanan. Pero, wala bang kasalanan ang kapatid mo? Bakit hindi niya sinabi agad? Ikaw ang masahol ang kapalaran. Ano? Ako ang nakatatanda sa'yo. Ganyan ba ang pakikitungo mo sa nakatatanda? Nakakatawa ka. Laging nakatatanda ang sinasabi mo. Akala mo ba pag pinangunahan mo ako, mawawala na ang problema? Bakit hindi? Anak ko ang napangasawa mo. Kahit lumuhod ka at tawagin akong nanay. Dapat lang yun SIO. Narinig mo na ba ang kasabihang? Ano? Ang matanda na walang respeto ay hindi karapat-dapat igalang. Hinampas Montag ako? Ngayon, lahat ng nandito, kung ano man ang ginawa ninyo sa kapatid ko, babayaran ko ng paisa-isa.
Pakiusap, huwag mo akong saktan. Huwag kang lalapit. Palalayasin kita. Nang saktan mo ang kapatid ko. Nagmakaawa ba siya sa'yo? Wenkian, kumalma ka. Gusto Montag ba? Patayin si Yuyan? Umalis ka. May sumugpo sa kanya at pigilan siya. Huwag mo akong bitawan. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Babayaran mo ang lahat. Kuya, wag mo siyang galawin. Siaksya, okay ka lang ba? Anak, Kuya, nawala ang bata. Ipaglalaban ko ang katarungan para sa kanya. Siaksya, pasensya na kuya. Hindi dapat kita pinabalik. Kung hindi ka bumalik, hindi sana nangyari ito sa bata. Bastos ako. Kuya, hindi ito kasalanan mo. Lahat ng ito ay dahil sa kanila. Tumayo ka na. Kapatid. Nagbibiro ka lang kanina, di ba? Paano naman malalaglag ang bata? Naglalaro lang tayo kanina. Hindi pwedeng malaglag ang anak mo. Kung malaglag man ang anak mo. Paano naman ang anak kong si Suan-Suan? 3 buwan pa lang siya, hindi siya pwedeng mamatay. Eh ang anak ko, dapat ba? Mula nang malaman kong may leukemia si Suan-Suan. Hinanap ko ang lahat ng posibleng bone marrow match para sa kanya. Sa huli, ang anak ko sa sinapupunan. Ang 100% match kay Suan-Suan. Dapat ngayon, sasabihin ko sa iyo ang magandang balitang ito. Pero ikaw, binabaligtad mo ang katotohanan, inaapi mo ako. Binubuli mo ako, sinasaktan mo ako. Lumuhod ako sa iyo, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako, Chia. Nakikiusap ako, pwede ka bang magkaanak ulit? Si Suan-Suan, naghihintay pa sa iyo para gumaling. Tita mo siya, hindi mo siya pwedeng pabayaan. Kailangan mong tulungan siya. Ang pinakamalaking kasalanan ni Suan-Suan ay ang pagkakaroon ng inang walang puso at pera lang ang iniisip. Honey, pakiusap Montag sa kapatid Montag. Kung wala ang cord blood ng anak niya. Wala na si Suan-Suan. Tumigil ka. Ikaw ang sumira. Sa pag-asa ng anak natin. Ang kapatid ko bumalik para sa birthday party ng bata. Marami siyang regalong dala, palagi niyang ipinagtatanggol ka. Tinutulungan ka, pero ganito ang trato mo sa kanya. Pinahamak mo siya at nawalan ng anak. Hindi totoo yan. Hanggang ngayon, wala ka pa ring pagsisisi. Iniisip mo pa ring iligtas ni Siaksya ang anak natin. Napakasakim mo. Ako na ang bahala para iligtas si Suan-Suan. Simula ngayon, wala ka ng kinalaman sa pamilya namin. Ano ang sinasabi Montag? Huwag kang mag-alala, kapatid. Sino mang nanakit sa'yo, hindi ko siya patatawarin. Alam ko, pero kuya, huwag mo nang patulan. Hindi worth it ang magpakadumi. Chia, patawarin mo na ako. Akala ka o kasi kasama ka niya sa prenatal check-up. At sa mga litrato sa social media, kaya akala ko ikaw ang kabit. At hindi ko talaga alam na may kapatid pala siya. Nakita ko kasing kasama mo ang bata at siya. Nawalan ako ng ulirat kaya ako nanakit. Kung alam ko lang na kapatid mo siya. Magiging mabuting magkaibigan tayo. Siguradong magkakasundo tayo. Uun siya at abarin Montag na siya. Para magkasundo kayong mag-asawa. Patawarin ang nang-api sakin, nagpakalat ng chismis. At nagpaagas sakin. Hindi ako ganoon kababa. Sige, luluhod ako o saktan Montag ako. Hanggang sa masyahan ka, baka sakaling patawarin mo na ako. Tama na. Sinabi ko ng kapatid niya ako. Pero naniniwala ba kayo? Buti na lang at nangyari ito. Nakita ko ang tunay na ugali ninyong mag-anak. Nga pala, gusto mo ang kayamanan ng kuya ko, di ba? Ito ang 50% na shares transfer. Regalo ko sana sa kasal ninyo. Ano? Ang shares transfer agreement ay para sa akin pala?
Nakita mo lang ang pangalan ko. Agad mo itong pinunit. Pero hindi mo nakita na ikaw ang beneficiary. Ikaw mismo. Ang sumira nito. Sa akin dapat lahat yon. Paano nangyari, tu? Kasalanan mo lahat ito. Kung hindi lang kayo nag-udyok na huwag patawarin ang kabit. Hindi sana ako naparivara. Sun Yaowei, kasalanan mo ito. Kung hindi mo sinend sa akin ang video, hindi mo sisirain ang buhay ko. Ete, bakit ako ang sinisisi? Tanga ka lang talaga. Nagkamali ka ng tao. May asawa ka na pala eh. Hindi mo pa rin makilala ang sarili mong hipag. Lahat ng ito ay dahil sa sarili mong kasalanan. Tama, hindi kasalanan ng kapatid mo ito. Chiatzia, hindi ko sinasadyang si Rain. Ang kontrata ng shares, sila lahat ang may kasalanan, sila ang dapat sisihin. Bulag ako kaya nagawa ko ang malaking pagkakamaling ito. Pwede mo bang i-print ulit ang kontrata ng shares? Pipirmahan kao agad. Magiging mabuting magkapatid na tayo sa hinaharap. Nakita ko na ang mga walang hiya. Pero hindi pa ako nakakita ng taong kasing walang hiya mo. Akala ko ang babaeng gusto ng kuya ko ay isang mabuting babae. Kaya tiwala kong inilipat sa iyo ang shares. Pero ngayon, sa tingin mo karapat-dapat ka ba? Ano ang mali kao? Babaguhin ko agad. May mga taong bulok ang ugali mula sa ugat kahit pa magbalat kayo. Ay mabaho pa rin ang amoy. Sa mga taong ganito, hindi ko palalampasin at ipapaalam sa kanila ang halaga ng pagsugod sa akin. Ang mga gamit ko ay pawang custom-made. Pero hindi ko na ito ipapabayad sa inyo. Pero ang 300 milyon na dowry na binigay ng kuya ko sa inyo, at lahat ng gastos sa 100 day celebration, kailangan ninyong bayaran sa amin ang 500 milyon. Ano? 500 milyon? Nagnanakaw na ba kayo? Saan ako kukuha ng 500 milyon? Kahit ibenta mo ako, wala akong ganyang kalaking pera. Ayo ang dapat magbayad. Ayo ang nanakit. Ayo ang sumira ng gamit. At kayo rin ang sumira ng party. Wala akong kinalaman dito. Paano walang kinalaman? Ang dowry ay para sa iyo. Ang bahay, kotse, lahat ng gastos ay para sa iyo. Paano walang kinalaman? Hoy, San Yuyan. Ang mga bagay na iyon ay ibinigay mo ng kusa. Hindi kita pinilit. Once yan, alam Emo, na wala akong ganyang kalaking pera. May anak na tayo, pwede mo ba akong tulungan? Lumayo ka. Ang ating pag-asawa ay tapos na noong sinaktan mo ang kapatid ko. Lahat ng ito ay dahil sa sarili mong kasalanan. Sun Yuyan, sasabihin ko sa iyo simula ngayon. Tayo ay opisyal na diborsyado. Suan-suan ay opisyal na wala ng relasyon sa iyo bilang ina at anak. Hindi, ayaw ko. Ayaw kong magdiborsyo. Mahal kita talaga. Hindi mo ako pwedeng iwan dahil lang sa isang maliit na pagkakamali. Sun Yuyan, kaya kong tiisin ang pagmamahal mo sa pera. Ang pagiging enabler mo sa kapatid mo at lahat ng flaws mo. Pero, hindi mo dapat sinaktan ang kapatid ko. Yung Chiaotzia, nakita mo na, nasaktan mo na siya. Nakaganti na kayo, hindi pa ba kayo nasyahan? 5 taon ang relasyon ni Yuyan at ng kuya mo. Hahayaan mo lang ba na maghiwalay sila? Tumahimik ka, ito ang desisyon ko. Huwag mong pilitin ang kapatid ko. Lahat ng ito ay nararapat lang sa pamilya ninyo. Malapit nang maabot sa inyo ang supuena ng korte para sa bayad pinsala. Mag-ingat kayo. Tapos na, lahat ay huli na. Ano? Opisyal akong hinirang ng Erkang Pharmaceutical bilang presidente ng ospital. Ate, Toto ba ito? Sila ay hinirang ka bilang presidente. Kanina lang, tumawag ang manager ng Pay Corporation. Tiyak na walang pagkakamali. Ano ang nangyayari, Bayaw? Paano nila si Sun Yuyan bilang presidente? Ito rin sana ang regalo ko sa inyo. Sino ba ang mag-aakalang mangyayari ang ganito? Yuyan, ngayon ay presidente ka na sa ilalim ng Erkang Pharmaceutical. Ang iyong estado. Ay mas matas PA kay Shen Wenkyan? Siyempre, ang Erkang Pharmaceutical ay isang malaking multinational conglomerate. Hindi katulad ng maliit na Shengshi Group. Bilang presidente ng pinakamalaking ospital sa ilalim ng Rincang Group, ibig sabihin, pinahahalagahan ako ng kumpanya. Maari kong kontrolin ang kinabukasan ng Shengshi Group. Hahaha. Ganun BA kalakas? Kung ganun.
Hindi na natin kailangang maghanap ng mayamang manliligaw para yumaman. Anong klaseng mayaman si Shen Wenqian? Isang maliit lang na negosyante na umasenso dahil sa pamilya. Lahat ng kooperasyon ng Shengxi Group ay nakadepende sa Rincang Pharmaceutical. Ngayon, kung payag ang ate ko, pwede namin kanselahin ang kooperasyon. Sa loob ng 3 araw, babagsak ang Shengxi Group. Naririnig mo ba? Shen Wenqian, ngayon ay ikaw naman. Ang lalapit sa akin. Nakakatawa, isang presidente lang gusto mong pabagsakin ang Shengxi Group. Ano ba ang alam montag? Nga, sa pang-araw-araw mo. Hindi ka naman nakikisalamuha sa mga importanteng tao. Kung ngayon ay luluhod kayo at hihingi ng tawad, baka pagbigyan ko pa kayo. Kung hindi, Ginagamit mo ang appointment letter na ibinigay ko para takutin ako. Nakakatawa talaga. Hahaha, sinasabi mo na ikaw ang nagbigay sa akin ng appointment letter. Siyempre, Shengxia. dahil magkapatid tayo sa pag-asawa. Payo ko sa'yo, huwag kang mangarap. Alam montag ba kung ano ang Rincang Pharmaceutical? Isang napakalaking entidad. Hindi ito katulad ng isang maliit na babaeng galing sa Shengxi Group. Makaka-impluwensya sa paghirang ng pamilya Pei. Shen Wenqian ha. Shen Wenqian ha, bilisan Montag. Dalhin mo ang kapatid mong babae para magpagamot ng utak. Sa tingin ko, ang dapat magpagamot ng utak ay ang ilang. Mga ibig-ibig na hindi nakakaintindi ng salita ng tao. Ikaw, may mga taong naiinggit lang, ayaw makakita ng ibang masaya. Buti na lang hindi na pangasawa ng anak ko ang ganyang pamilya. Hindi ko akalain ngayon ang mga tao ang sasama na. Pananalita. Akala ko pa naman maganda ang itsura ni Shen Wenqian. Pero ngayon, wala pala siyang kwenta kundi isang. Walang kwentang taong puro galit lang. Ikaw, Ano, ginawa mo tapos ayaw mong pag-usapan? Itong kapatid mong babae, mukhang malinis pero sa likod. Marami nang nakakalam sa kanya. Baka ang sanggol sa tiyan niya ay hindi alam kung kanino galing. Payo ko sa inyo, lumuhod kayo at humingi ng tawad sa ate ko. Tapos, hayaan nyo itong babae na makipaglaro sa akin ng ilang araw dahil hindi nyo kayang kontrahin ang pay group. Payo ko, mag-ingat kayo sa salita. Dahil sinabi ko na, ako ang nagbigay ng appointment letter ni Sun Yuyan. Kung kaya kong ibigay, kaya ko rin itong bawiin. Nakakatawa talaga. Tia, baka hindi mo pa alam. Ang paghirang sa pay group, tanging ang presidente at ang asawa nito ang makakapag-approve. Hindi mo ba iniisip na ikaw ang asawa ng presidente ng pay group? Ha? Siyempre, ako ang asawa ng presidente ng pay group. Hahaha. Shen Wenqian. Narinig mo ba ang kalokohan ng kapatid mo? Sabi niya, siya ang asawa ng presidente ng Rincang Pharmaceutical. Tanungin mo ang mga naririto. Sino ang naniniwala? bakit hindi? Ang kapatid ko ang asawa ng presidente ng Rincang Pharmaceutical. Shen Wenqian. Nasiraan ka na rin ba ng ulo dahil sa appointment letter ng ate ko? Ngayon, pulad ng kapatid mong kaibig-ibig, may problema ka na rin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Mukhang wala ng pag-asa si Shen Wenqian. Hindi lang niya ininsulto ang magiging bagong diyan. Meron pa siyang kapatid na nagpapanggap na asawa ng presidente. Mukhang malapit nang magwakas ang Sheng Group. Shengxia, alam mo ba ang kapalit ng pagpapanggap? Bilang asawa ng presidente ng pay group, payo ko sa inyo, lumuhod na kayo at humingi ng tawad sa amin. Sa tingin ko, kayo ang dapat humingi ng tawad. Sun Yuyan, akala mo ba talaga na ang taong tulad mo na nang aabuso sa empleyado at nang aagaw ng credit ng iba ay karapat-dapat maging diyan? Ano ang ibig mong sabihin? Nagkakalat ka ng kasinungalingan. Alam mo sa sarili mo kung totoo o hindi. Una kong naisip na walang perpektong tao at ang maliliit na pagkakamali ay hindi masyadong malaki. Dahil ang lahat ng gusto mo, kayang ibigay ng pamilya namin. Pero nalaman kong mali ako. Ang cute ay cute talaga. Hindi ka karapat-dapat maging DN. Babawiin ko ang lahat ng binigay ko sa iyo. Kasama na ang appointment letter. I cancel ang appointment ni Sun Yuyan at I blacklist sa buong industriya. Hindi na muling tatanggapin. I cancel ang appointment ni Sun Yuyan. I blacklist sa buong industriya. Hindi na muling tatanggapin. Ang lakas ng loob mo. Ito ay direktang galing sa Rincang Pharmaceutical. Zino KBA? Para mong gustuhin na i-cancel ang appointment letter ni Pei. Talagang mangmang ang pamilya Son. Sinabi na ng kapatid ko, siya ang asawa ng presidente ng Rincang Pharmaceutical. Zia? Imposibleng siya ang asawa ng presidente. Hindi mo ba sinabi na makakancel ang appointment ko bilang diyan? Bakit hindi pa na-cancel? Unang beses kong makakita ng taong gustong-gusto mong masaktan. Huwag kang mag-alala sa loob ng 3 minuto. Ang appointment letter na ito ay wala nang kinalaman sa iyo. Ang appointment letter ay mapupunta lang sa aking kapatid. Hindi yan basta-basta ma-cancel sa isang tawag Montag lang. Sana pagdating ng oras, kaya nyo pa rin magsalita ng ganyan. Huwag mong isipin na dahil may Shen Wenqian kang baka, ay makakaligtas ka.
Ang ininsulto mo ay ang Ringkang Pharmaceutical. Lahat kayo ay wawakwak. Hanggang ngayon, ayaw mo pang aminin. Dahil lang nakita mong umasenso ang anak ko, kaya nagseselos ka. Gusto mong patunayan ang sarili mo sa harap ng maraming tao. Lalo ka lang magmumukhang kahabag-habag at katawa-tawa. Ang kahabag-habag at katawa-tawa, simulat sa pool. Ay kayong mga tangang ito na walang alam. Katawa-tawa. Ang kapatid ko ngayon ay naging isang tao na. Hindi nyo na maaabot. Ate, tawagan mo na. Eday, cancel ang lahat ng partnership natin sa Shangsha Group. Oo, Hindi na ako makapaghintay na makita silang maging mga hampas lupa. Siege. bilang diyan ng Pay Hospital, inutusan ko kayo. Na i-cancel ang lahat NG Partnership SA Shangsha Group. Tapos na kayo. Ate, saglit, sigurado yung pinagawa mo ay tapos na. Hello? Ano? Na-cancel ang appointment ko bilang diyan. Paano nangyari yon? Baka nagkamali sila. Sabi nila, ang asawa ng presidente ng Pay Group, ang tumawag para i-cancel. Baka hindi nagsisinungaling yung bata. Totoo palang asawa siya ng presidente ng Pay Group. Ano, hanggang ngayon, hindi pa rin kayo naniniwala? Hindi ko inaasahan. Si Sheng Chia pala ang asawa ng presidente. Mukhang ang pamilya ni Yuyan ay bulag sa katotohanan. Muntik na maging magkamag-anak kay Boss Pei. Kanina pa ako gustong magsabi, huwag masyadong mapanira. Wala nang pag-asa to, huwag na kayong makipag-ugnayan sa kanila. Baka masunog pa tayo, hindi pwede. Hindi ko pwedeng mawala ang appointment letter ko. Chiatsia, kasalanan ko lahat. Ako ang may kasalanan sa'yo, pakiusap. Hindi ko talaga pwedeng mawala ang appointment letter ko. Chiatsia, pasensya na, mali ang sinabi namin. Zanghalan ka una lang sarili ka o, pwede na ba? Patawarin mo na kami, parang awa mo na. Kanina, galit na galit kayo sa akin. Hindi ba't gusto nyo kaming magkapatid na lumuhod at humingi ng tawad? Bakit ngayon, bigla kayong humihingi ng tawad? Sa tingin ko, hindi naman kayo nagsisi. Alam niyong wala na kayong pag-asa. Kuya, tulungan mo naman kami, pamilya tayo. Mayaman kayo, dapat lang na. Magbahagi ka sa amin. Sino bang pamilya mo? Inakin niyo ang kapatid ko, pinatay ang pamangkin ko, sasabihin ko sa inyo. Mula ngayon, ibo-blacklist kayo ng Sheng Group. Para mabura kayo sa Jiangcheng. Wenkian, Huwag Montag akong ganyanan, Pangako Ko. Magiging mabuti na ako sa'yo. Umalis ka. Kadiri ka. Dumating na ang appointment letter. Tingnan natin kung sino ang mag-blacklist. Sa diyan na pinili ng Ringkang Pharmaceutical. Sino sa inyo si Miss Son Yuyan? Ako. Hindi ba pinakancel ko na? Ang promotion ni Sun Yuyan. Sino nagsabing cancelled? Narito ako para kay Mrs. Pai. Pa-personal na yabot ang appointment letter kay Miss Son. Ano ba talaga ang nangyayari? Ate, nakita ka una siya. Siya ang manager ng Pay Corporation. Ay hindi. Kung si Manager Chen ay personal na dumating. Paano ito magiging pek? Bilisan Montag, bilisan Montag. Ito ba talaga ang appointment letter para sa akin? Siyempre, appointment NG Pay Corporation. Paano ito magiging pek? Miss Son, binabati kita sa iyong appointment bilang Presidente ng Pay Hospital. Personal na pinili ni MRS Pay. Salamat Manager Shen. Salamat. Shengxia, hindi mo ba sinabi kanina na kinansela mo na ang aking appointment letter? Dilat ang mga mata ninyo. Tingnan ninyong mabuti. Ano ang nangyayari? Dapat ay ang iyong utos. Ay hindi pa naiparating kay Manager Chen. Iyon lang ang posibleng dahilan. Parang tutu ang sinasabi Montag, Shengxia. Hindi mo ba talaga iniisip na ikaw ang asawa ng presidente? Tumingin ka nga sa salamin, tingnan mo ang itsura mo. Manager Chen, itong taong ito, ay nagsasabi rin na siya ang asawa ng presidente ng Ringkang Pharmaceutical. Gusto ko sanang itanong, kilala mo ba siya? Gusto ko sanang itanong, kilala mo ba siya? Hindi ko siya kilala. Ha? Hindi mo ako kilala? Dapat kilala mo si Paisley Lee. Kilala mo si Boss Pay. Ako ang asawa ni Paisley Lee. Ano? Naku Manager Chen, huwag mo nang pansinin ang babaeng ito. Nabaliw na itong babae nitong mga nakaraang araw.
Lagi niyang sinasabi na siya ang asawa ng presidente. Tingnan mo nga sa salamin. Ang itsura niya. Tulad niya, isang babaeng naglalakad ng 4 na paa. Ang lakas ng loob magpanggap bilang asawa ni Boss Pei. Kanina pa nagmamalaki. Gusto niyang kanselahin ang appointment letter ng ate ko. Sa pagkakaalam ko, ang asawa ni Boss Pei ay nasa ibang bansa. Ikaw naman, saan ka galing na nagpapanggap bilang asawa ni Boss Pei? Totoo na nasa ibang bansa ako dati. Ngayon lang ako umuwi para sa 100-day celebration ni Xuan. Manager Chen, Beck ang babaeng ito. Huwag kang maniwala sa kanya. Talagang bulag kayo. Sige kuya, tatawagan ko si Silly. Para itanong kung ano ang nangyayari kay Manager Chen. Ano na? Hindi sumasagot si Silly sa tawag. Siguro nasa eroplano pa siya. Sige na, Shengxia, ano ba yan? Parang totoo ang sinasabi mo. Peki ka lang talaga. Manager Chen, may tatanong ako. Kung may nagpapanggap bilang asawa ng presidente at nalaman ni Boss Pei, ano ang parusa? Mga tauhan. Hulihin ninyo ang 2 impostor na ito. Titulen N. Yao Yan. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na galawin ang babae ko? Ano ba yan? Kamag-anak Montag ba? Zino ka ba? Pakialamero ka. Walang kwenta. Anong karapatan mo na magsalita ng ganyan kay Boss Pei? Ano? Ikaf? Boss Pei? Sinabi mo siya ay ng Pei Medical Group? Boss Pei? Ayos ka lang? Boss Pei, bakit kayo pa mismo ang pumunta? Kung hindi ako pupunta, hahayaan ko lang kayong apihin ang asawa ko. Asawa ninyo siya? Pasensya na, Boss Pei, bulag ang mata ko. Hindi ko nakilala ang inyong asawa, Boss Pei. Pakius up, patawarin en yo ako. Simula ngayon, tanggal ka na. Umalis ka. Simula ngayon, tanggal ka na. Umalis ka. Si Atzia, ang mga taong nanakit sa iyo ngayon. Hindi ko pababayaan kahit isa. Naku, ano ba ang ginawa natin? Si Chia talaga ang asawa ni Boss Pei. Paano ito nangyari? Ikaw pala yung walang utang na loob na sunyuyan. Boss Pei, pasensya na. Hindi talaga namin alam na si Chia ay inyong asawa. Pasensya na. Kahit hindi siya asawa ko, pwede mo ba siyang apihin? Masamang babae ka. Nung una alang, ziksiyak siya. Ang nagpilit na ibigay sa iyo ang posisyon ng diyan sa Pei Hospital. Ganito ang pagpapasalamat mo sa kanya. Ako. Si Atzia, ano ang gusto mong gawin sa kanya? Hayaan mo na ang kapatid ko ang magdesisyon. Gumawa sila ng iligal na parusa. Muntik na nila ikamatay si Xiaxia. Dapat silang parusahan. Ipakulong nila silang lahat. Naku, tapos na tayo, Yuyan. Max umbong ka na kay Vinkyan, Makius up ka na. Vinkyan. Dahil sa ating relasyon noon. Patawarin Montag na akong gayon, pwede ba? Diborsyado na tayo, wala na tayong koneksyon. Tawagin ang mga Sun at palayasin sa Jiangcheng. Huvak. Hindi niyo ako pwedeng ganyanin. Buntis ako sa anak mo. Si Chia Yuyan ay nagbigay na ng anak sa kuya mo. At ngayon ay buntis ulit ng isa pa. Ito ang dugo ng inyong Angkan Shen. Tama, ito ang tunay na anak ng kuya mo. Vinkyan, talagang ganyan ka ba kabaksik sa akin? Dadalawa na ang anak natin. Talagang hiwalayan mo ako? Shen Venkyan, napakalupit Montag. Iniwan mo ang asawa't anak mo. Talagang walang kwenta ang mga mayayaman. Ipapakalat ko sa internet ang kasamaan mo. Tumigil kayong lahat. Wenkian, dahil sa 2 anak natin. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Chia, pasensya na, alam kong mali ako. Nagkamali ako sa'yo, sa hinaharap kahit. Gawin mo akong alila, payag ako, pakiusap lang. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon, ayokong lumaki. Ang mga anak ko sa sirang pamilya, pakiusap. Dahil sa katangahan at selos ko, nasaktan kita. Baka hindi ako magaling na hipag, pero sisikapin kong maging mabuting asawa at ina sa hinaharap. Ipakiusap, patawarin mo na kami. Sunyuyan, sigurado ka bang ang dinadala mo?
ay anak ng kuya ko? Boss Pei, hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang dinadala mo, hindi talaga anak ng kuya ko. Boss Pei, kung wala kang ebidensya, huwag kang magsalita ng walang basehan. Gusto mo ng ebidensya? Sige. Nandito ka na. Sa wakas, buntis ako sa anak mo. Yung anak ko sa kanya. Isang malaking kahihiyan sa buhay ko. Ang anak natin ang magiging tagapagmana. Hindi Shenchi Group, kung sakaling mamatay si Chen Wenqian. Ong Shangshire Group ay mapapasa atin. Gusto niyo yan, napakabait ng kuya ko sa'yo. Ganyan mo siya tratuhin? Malandi kang babae. Walang modo. Hindi totoo ang video na yan. Maniwala ka sa akin, pakiusap. Nagkukunwari ka pa. Nabulag talaga ako nang magustuhan kita. Hindi Wenqian, pupunta ako ng ospital. Para ipa-abort to, magsimula ulit tayo, dati kasi. Nabulag ako sa kapangyarihan. Mahal na mahal kita es atuto lang. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Layas, Kuya, paano naman ang mga kamag-anak ng pamilya Son? Kasalanan ni Yuyan ito. Nagdala siya ng problema sa sarili niya. Wala kaming kinalaman dito. Tama, sinabi na nga, hindi dapat madamay ang pamilya. Kasalanan ni Huyan ito, siya ang dapat managot. Hindi ako naniniwala na kayang kontrolin nila ang lahat. Na hindi na tayo makakapamuhay sa Jiangcheng. Kung gusto mo ngayon pa lang na palayasin sa Jiangcheng, pwede kong bigyan ng gusto mo. Boss Pei, naayos na ang lahat. Anong ginawa mo? Oy, Mrs. Ano? Nabangkarote ang kumpanya ko. Natanggal ka rin sa trabaho. Walang kumpanya sa buong Nancheng ang pwedeng kumuha sa iyo. Netspell din ang anak natin sa paaralan. Bala na. Boss Pei, hindi na ako magsasalita ng basta-basta. Pakiusap, kahabagan ninyo ang pamilya ko. Napakasama ng swerte natin sa mga kamag-anak ng pamilya Son. Puputulin ko na ang relasyon namin sa kanila. Puputulin ang relasyon. bibigyan ko pa kayo ng isang pagkakataon. Kung tatalikuran niyo ngayon ang pamilya Son, pwede na kayong umalis. Sige, tara na, umalis na tayo. Huwag kayong umalis. Bakit kayo umalis? So yan, mukhang hindi nagtitiwala sa iyo ang mga kamag-anak mo. Hindi sila naniniwala sa pagkatao mo. Hindi naman sila hindi nagtitiwala sa akin. Natatakot lang sila sa kapangyarihan ng pamilya Pei, Wenqian. Mahal kita, ang puso ko at ang buong pagkatao ko. Pakios up. Huwag mo akong iwan, please. Naku po. Bakit ako nagkaroon ng ganitong anak? Ang ingay. Tawagin ang pulis, dalhin sila sa istasyon. Anong gagawin ninyo? Huwag, anong gagawin ninyo? Bitawan ninyo ako. Si Axia. Pasensya na, kasalanan ko, pinaglakbay kita ng malayo. Para dumanas ng lahat ng ito. Kuya, hindi mo kasalanan ito, hindi mo kontrol ang lahat. Mali lang ang napili mong tao. Sino ba ang mag-aakalang ganito kasama ang babae na ito? Sayang lang. Dapat masaya tayo ngayon pero ganito ang nangyari. Huwag na nating isipin ang nakaraan. Ang mahalaga, magkakasama tayong pamilya.